Magandang araw. Binabati ko kayo sa inyong mga nalampasang gawain, talakayan at aralin sa nagdaang markahan. Ngayon ay marahil ay nalaman nyo na rin kung ano man ang inyong marka, o kung hindi man ay kung ginawa nyo naman ang inyong buong makakaya ay inaasahan naman natin na makakakuha kayo ng karampatang marka batay roon. Ngayon ay dumako na tayo sa pinakaunang aralin para sa ikatlong markahan. Matagal-tagal rin ang ating huling pagsasama at pagkikita dahil sa nagdaang bakasyon at alam kong excited na kayo para rito. Ngunit bago iyan ay alamin muna natin ang mga 5 dapat ninyong tandaan sa pagharap sa araling ito. Una ay nais kong buksan ninyo ang inyong isipan para sa mga bagong kaalaman na kinapapalooban ito. Ikalawa ay nais kong alisin ninyo ang mga sagabal na maaaring makagulo sa inyong pag-aaral. Ikatlo ay itala ninyo ang mga mahalagang detalye na inyong matututunan nang sa gayon ay maaari nyo itong balikan sa mga susunod pang mga araw. Ika-4 ay nais kong umiti kayo at maging positibo sa pagharap sa panibagong aralin na ito. At pang-5 ay nais kong ihanda ninyo ang inyong sarili sa mga gawaing susukat ng inyong kaalaman na makikita ninyo sa wakas ng aralin natin. Pansinin natin ang mga sumusunod. Una ay ang kwento na pinamagatang ang talinghaga ng nawawalang pupa. Ikalawa ay ang talinghaga ng masamang damo. Ikatlo ay ang alibughang anak at ang ika-4 ay ang mabuting Samaritano. Ano kaya ang tawag sa mga kwento na nagmula sa Biblia? Tama, ang kasagutan ay parabola. Ngunit ano nga ba ang parabola? Ang parabola ay nagmula sa salitang Griego na parabole na nagsasaad ng 2 bagay. Una, na ito ay maaaring tao, hayop, lugar, at pangyayari para paghambingin. Ito ay makatotohanang pangyayaring naganap noong panahon ni Jesus batay sa nakasaad sa banal na kasulatan o ang Biblia. At ang mga aral na mapupulot dito ay nagsisilbing patnubay sa marangal na pamumuhay ng mga tao. Ngayong alam na natin kung ano nga ba ang parabola, ay marahil ay alam nyo na rin na ang ating tatalakayan para sa araw na ito ay isang uri ng kwento na pumapasok sa parabola. Ano nga kaya ang kwentong ito? Alamin natin. Ito ay ang talinghaga ng masamang damo. Kung hawak ninyo ang inyong libro, ay nais kong buksan ninyo ito sa pahina 323 at sabayan ninyo ako sa pagbasa ng ating kwento. Handa na ba? Simulan natin. Ang talinghaga ng masamang damo, isang parabola mula sa Biblia. Isang magsasaka ang nag-aararo ng kanyang bukid araw-araw ng mga nagdaang taon. Mahirap na trabaho, pero sagana naman siya. Isang araw ay naghasik siya ng mabuting buto sa kanyang taniman. At dahil sa matinding pagod, ay nakatulog siya na sinamantala naman ng mga kaaway. Habang siya ay natutulog, hinasikan ng mga kaaway ang taniman ng trigo ng masasamang damo. Makalipas ang ilang linggo, ay nagsimulang tumubo ang mga pananim. Gayon din, nagsimula na ring maglitawan ang masasamang damo. Sa ganitong sitwasyon, ay hindi nakatiis na magtanong ang mga katulong. Ginoo, hindi ba't mabubuting buto ang inihasik mo sa iyong taniman? Saan nanggaling ang mga damo? Ito ay gawa ng aking mga kaaway. Sagot ng may-ari. Tumugon naman ang mga katulong at nagwikang, nais po ba ninyong bunutin namin ang mga damo? Huwag na, at baka sa pagbunot nyo ay mapasama ang mga butil ng trigo. Hintayin na lamang nating sabay silang tumubo hanggang sa panahon ng anihan. Pagdakay idinagdag niya, doon ko sasabihin na bunutin ang mga damo, pagsamasamahin at sunugin. Sa kabilang dako, ipunin ang mga butil ng mga trigo at dalhin sa aking kamalig. Wakas ng parabola. Sinasabing higit na magiging masining at mabisa ang pagpapahayag kung gumagamit tayo ng mga espesyal na salitang lalong magpapatingkad sa katangian ng ating ilalarawan. Ito at isa sa mga pangkat ng mga salitang ito na maaari nating gamitin sa ating pakikipagtalastasan ay ang idioma o sawikain. Ang idioma ay mga salita na nagpapahayag ng karaniwang ginagamit natin sa pang-araw-araw. Gaya nga nasabi ko kanina, ang ilan sa mga sinabi ko ay narinig ko na sinabi ninyo noong mga nagdaang mga taon at noong mga nagdaang tayo ay nag-usap.
At ang pagpapahayag nito ay nagbibigay ng hindi tiyak na kahulugan ng bawat salita, kundi ng ibang kahulugan. So, madaling salita, kung ano yung nakalagay doon, o kung ano yung sinabi mo, hindi siya tuwiran na yun agad yung definition niya. Okay? Kailangan mo munang unawain, kailangan mo munang pakinggang muli, o kailangan mo munang basahin muli, at kailangan mong pagnilayan kung ano nga kaya ang nais ipahiwatig ng pangungusap o ng pahayag na iyon. Okay? At ito ang ilan sa mga kilalang halimbawa ng idioma o sawikain. Una ay agaw buhay, na ang kahulugan ay naghihingalo. Ikalawa, anak pawis, na ang ibig sabihin ay hindi ka anak ng pawis kundi isa kang magsasaka o manggagawa. Ikatlo ay alilang kanin, na hindi ibig sabihin nun ay meron kang alila o may utusan ka na kanin. Okay? Ibig sabihin nun ay isa kang utusan na walang sweldo kundi pagkain lang. Kaapat ay balitang kutsero. Ito yung mga hindi totoong balita o pawang mga chismis lamang. So dito pumasok na agad o kita na agad natin na hindi kung ano yung sinabi natin yung agad ang kahulugan niya. Okay? So kailangan intindihin nyo muna anong naisabihin ito. Ano yung mas malalim na kahulugan sa likod ng mga pahayag na ito. Okay, so yon ang idioma o ang sawikain. Narito pa ang ilang mga halimbawa. Botot palat, na ibig sabihin ay payat na payat. Mahapdi ang bituka, na ibig sabihin naman ay gutom na gutom. Butas ang bulsa, na ang ibig sabihin ay walang pera. Balik harap, na ibig sabihin ay mabuti sa harapan at taksil sa likuran. Sunod, matigas ang buto, na ibig sabihin ay malakas. Kusang palo, na ang ibig sabihin ay sariling sipag. Malikot ang kamay, na ang ibig sabihin ay kumukuha ng mga bagay na hindi sa kanya. At sukat ang bulsa, o ibig sabihin ay, o sukat ang bulsa, na ang ibig sabihin naman ay marunong gumamit ng pera. Meron pa riyang tinatawag na daga sa dibdib, o ang ibig sabihin nun ay may takot. Ang matalas ang dila, nang ibig sabihin naman ay masakit mangusap. Ang putok sa buho, ang ibig sabihin nun ay anak sa labas. At makitid ang isip, na ibig sabihin naman ay mahinang umunawa. Meron din tayong tinatawag na matalas ang ulo, nang kahulugan naman nun ay matalino, nakahiga sa salapi na napakayaman. Mahaba ang buntot, na ibig sabihin ay laging nasusunod ang gusto at nagbibilang ng poste, o sa madaling salita, walang trabaho. Bukod sa idioma o sawikain ay mayroon pang mga pahayag o mayroon pang mga pangungusap at salita na mayroong mas malalim pang kahulugan. Ito ay tinatawag natin na matalinghagang pahayag. Ano ang matalinghagang pahayag? Ang matalinghagang pahayag ay sumasalamin sa kagandahan at pagkamalikhain ng wikang Filipino. Dahil nga kung minsan sa ating pagsasalita ay may mga pagkakataong hindi natin kayang sabihin ng tahasan ang ating saloobin, kaya't gumagamit tayo ng mabubulaklak na salita upang mabigyang kasiningan ang pagpapahayag natin. At sa madaling salita, gumagamit tayo ng matatalinghagang pahayag o matatalinghagang pananalita tulad ng mga tayutay. So kanina, tinalakay natin ang sawikain o idioma. Ngayon naman ay dadako tayo sa matalinghagang pahayag o mga tayutay. Alam kong alam nyo na mga ito sapagkat halos taon-taon na lamang ay tinatalakay natin ito. So balik-balikan natin ano nga kaya mga tayutay at ano nga ba ang iba't ibang uri nito at gamit sa pangungusap. Simulan natin sa pagtutulad o simile. Ito ay isang dituwirang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay at ginagamitan ito ng mga salitang tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing, sim, magkasing, magkasim, at iba pa. So gaya ng sinabi natin, so kapag ang isang pahayag o isang matalinghagang pahayag ay gumagamit ng mga salitang ito, ay automatic kung ito ay papasok na agad sa pagtutulad kapag mayroon siyang pinaghambing na dalawa ang bagay na mayroong parehas na kalidad. So ito ang halimbawa niyan. Una ay ang batas ay parang remote control na kumokontrol sa demokrasya. So pinaghambing ang batas at ang remote control gamit ang salitang parang dahil nga meron silang parehas na kalidad na pagkontrol sa demokrasya. Sunod, ang kaniyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning.
So, pinalarawan naman dito, o pinaghambing naman dito ang kagandahan niya, o ng tao na yon, at ng isang bituin na nagniningning, o siya at isang bituin na parehas na maganda, gamit ang salitang mistula. So, dahil doon, pumatak siya sa pagtutulad o simile. Sunod, ikalawa ay meron tayong tinatawag na pagwawangis o metapora. Ito ay tuwira namang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Kung kanina, ang simile ay hindi tuwiran, dito, diretso na. Diretso mo nang sasabihin na itong dalawang bagay na ito ay ganon. Okay? Kung itong dalawang bagay na ito na may isang kalidad ay parehas. Okay? Sunod. Ito ay nagpapahayag ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag, o katangian ng bagay na inihahambing. So, ang halimbawa natin dito ay ito. Ang batas ay remote control na kumokontrol sa demokrasya. Kung kanina, gumamit tayo ng pahayag na parang, so doon pumasok yung hindi siya tuwiran eh. Ay dito ay diniretso na natin na tahasan nating sinabi na ang batas ay isang remote control. Okay? So parehas sila na kumokontrol ng demokrasya, naging pagwawangis lang siya o metapora dahil naging diretso ka. Kung diniretso mo na ang batas ay isang remote control. Okay? Sunod. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. So dito ay idiniretso, hindi na sinabi na parang, diga? Ang kamao ng boksingero ay parang matigas na bakal. Pag ganun, papasok ulit siya sa simile. Pero dito dahil diniretso natin siya, matigas na bakal ang kamao, 'di ba? Diretso na yung kamao daw niya isang matigas na bakal, metapora siya o pagwawangis. Ikatlo ay ang pagsasatao o personifikasyon. Ginagamit natin ito upang bigyang buhay o pagtaglayin ng mga katangiang pantao gaya ng talino, gawi o kilos ang mga bagay na wala namang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari at pangalang pandiwa. Halimbawa, nagsasayaw ang mga dahon sa hampas ng hangin. So ginamit natin ang salitang nagsasayaw upang ibigyang buhay o parang bigay yung katangian ng tao, kasi tao lang naman ang nagsasayaw, di ba? Sa isang hindi buhay na bagay tulad ng dahon. Okay? Sunod, ngumiti ang kapalaran nang magpunta siya sa ibang bansa. So, tao lang naman ang mga ngumingiti, di ba? O, tayo lang naman ang ngumingiti at sinabi na yung kapalaran daw ay ngumiti rin. So dahil doon ay binigyan mo ng kalidad ng tao na para bang isang tunay na tao ang kapalaran bagaman ito ay isang konsepto lamang. Sunod, kaapat ay ang pagtawag o apostrophe. Ito ay isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao na kaharap kahit wala naman dyan. Sunod, halimbawa nito ay ganito. Tagumpay, kailan ba kita makakamit? O tukso, layuan mo ako. So sa pagsasatao ay gumagamit tayo ng pandiwa upang bigyang kalidad o upang magbigay ng pangtaong kalidad yung isang bagay na wala namang buhay. At ang malaking kaibahan ng pagtawag sa pagsasatao ay parang kinakausap mo mismo sa pagtawag yung isang bagay na walang buhay. Halimbawa nga rito kanina ay tagumpay, kailan ba kita makakamit? So parang nandyan yung tagumpay sa harap mo, tapos tinatanong mo siya, kailan kita makakamit? O kaya naman yung tukso, layuan mo ako, yung para bang katabi mo siya at pinapalayo mo siya, 'di ba? So dun yung isang malaking kaibahan ng pagtawag o apostrophe sa pagsasatao o personifikasyon. So kailangan ninyong intindihing maigi o basahing mabuti yung mga pangungusap bago ninyo alamin o bago nyo sabihin na ito ay isang ganitong uri ng tayutay. Okay, kasi medyo magkalapit yung dalawa. Kagaya siya ng simile o metaphor na medyo hawig. Okay? Sunod, ikalima ay ang pagmamalabis o hyperbole. Ito naman ay ang lagpas-lagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang kalagayan, katangian o katayuan. So ang halimbawa nito ay gasuntok ang subo niya dahil sa matinding gutom. So imposible naman na kaya niyang sumubo ng kahit anumang uri ng pagkain na kasing laki ng kamao mo, di ba?
Kasi napakalaki ng kanyang bibig at maaaring dahil sa ginawa niyang yon ay mabulunan lamang siya. Pero dahil sa ginamit natin yon ay pinahahayag lamang nun na sobrang laki nung kanyang isinubo. Diba? Hindi man literal na sinasabing ganun talaga siya kalaki o ganun kalaki ang kanyang isinubo. Ikalawa, abot langit na pagmamahal ang inialay niya sa bayan. So, imposible naman na umabot sa langit ang kanyang pagmamahal, hindi ba? At hindi ito isang uri ng pagsasatao kasi hindi natin binigyan ng katangian yung pagmamahal. Sinabi lang natin na umabot sa langit yung pagmamahal, na isang halimbawa ng pagmamalabis kasi hindi naman natin nasusukat ang pagmamahal. Wala naman itong konkretong itsura, hindi ba? Pero pinahayag lang natin na umabot siya sa langit upang pahayag na ganoon katindi o matinding-matindi yung kanyang pagmamahal para sa bayan. Sunod, at ika-6 ay ang paghihimig o onomatopeya. Ito ay ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. So halimbawa, ang langit-ngit ng sahig na kawayan ay ang gumising sa kanya. So yung salitang langit-ngit, yun ay tunog na agad. So dahil ginamit siya sa isang pahayag, naintindihan mo na yung kumbaga dun sa binasa mo pa lang na yun, parang na-imagine mo na 'di ba? Na yun yung tunog ng sahig na kawayan. Yun yung langit-ngit. Yun yung paghihimig o onomatopeya. Ikalawa ay ngumingiyaw ang pusa sa itaas ng bubong. Doon pa lang sa salitang yon, alam ko na narinig nyo na naman kung ano ang tunog ng pagngiyaw ng pusa. At sinabi natin yon ay narinig nyo na sa inyong isipan na ngumingiyaw nga yung pusa. So yon ay isang halimbawa na kagad ng isang paghihimig o onomatopeya. Ikapito ay ang pag-uyam. Ito ay isang uri ng irony na ipinahihiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakasasakit din ng damdamin. Halimbawa natin dito ay ito. Matalino ka talaga, kaya napakadaling pagsusulit ay ibinagsak mo pa. So sinabi natin kanina na ang nais ipaharating ng pag-uyam ay yung nasa hulihan. So kailangan hindi mo uunawain o hindi mo intindihin yung unang pahayag na sinabing matalino ka talaga. Kasi sa pag-uyam, ang ibig niya talagang sabihin yung nasa ending, yung nasa wakas. Kasi napakadaling pagsusulit, ibinagsak mo pa. So sa madaling salita, ang ibig niyang sabihin dito ay hindi ka matalino. 'Di ba? Kaya nga sinabi kanina na ang pag-uyam ay madalas nakasasakit ng damdamin. Kumbaga dito napapasok yung may gusto kang sabihin na masama o hindi ganon kaganda, pero gagamit ka ng mga pahayag nang sa gayon ay hindi siya tuwiran na ganon. Yung tuwiran na yun ang sasabihin mo, pero yun pa rin ang kahulugan mo, yun pa rin yung nais mong sabihin sa kanya. 'Di ba? So kumbaga ito na yung ito na yung pinaka-essence ng gusto mong gumamit na mabulaklak na salita nang sa gayon ay hindi ganoon tuwiran na masabi mo sa tao na yon na ito yung gusto mong sabihin. Di ka kasi pwedeng masaktan siya. Sunod, ito ay napakaganda niya kapag nakatalikod. So, ganun pa rin. Di ka? Hindi pa rin natin pwedeng isabihin na ang ibig sabihin nito ay maganda siya kasi sa ending sabi kapag nakatalikod lang o sa madaling salita ay hindi siya maganda batay sa nagsasabi na yon. So alam naman natin na ang beauty ay subjective, 'di ba? At lahat tayo ay maganda o gwapo, yun ay nasa ating sarili lamang. So kung paano natin tatanggapin kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon, kung paano natin dadalhin ang ating sarili. Okay? Sunod, ikawalo ay ang pagpapalit saklaw o sinekdoki. Ito ay isang bagay, konsepto, kaisipan o isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Dito ay mayroon tayong isang bahagi na ginagamit natin bilang pagtukoy sa kabuuan at maaaring isang tao na kumakatawan sa isang grupo. Halimbawa, maliit lamang ang sahod niya para mapakain ang 10 bibig. So, ang ibig sabihin nung salita na 10 bibig ay yun yung 10 tao na kanyang kailangan pakainin. So, yun yung kumakatawan doon sa 10 miyembro ng kanyang pamilya. So, mas maliit na bahagi kumakatawan sa mas malaking bahagi. So, isang tao kumakatawan sa isang grupo. So, yun ang pagpapalit saklaw o sinekdoki. Kalawang halimbawa, ayaw kong makitang nakatuntong ang iyong paa sa aking pamamahay. So, yung paa mo, kahit siya ay paa lamang, ang kahulugan na nun na ikaw mismo. Kasi 'di ba, yung paa mo, ibahagi siya ng sarili mo. So, sinasabi doon na yung paa ay kumakatawan sa kabuuan ng ikaw. So, doon na nga papasok yung pagpapalit saklaw o binago mo yung saklaw ng isang bagay. Okay?
At pangsyam o panghuling halimbawa ng tayuta yung tatalakayin natin para sa araw na ito ay ang tinatawag na pagtanggi. Ang pagtanggi ay ang pagpapahayag na ginagamitan ng salitang pananggi hindi upang mabigyang diin ang mahalagang pagsang-ayon sa isinasaad ng mga salita. Ito ay ginagamitan natin ng mga salitang pananggi na sadyang nagbabadya ng pagsalungat o pagsang-ayon. So tumatanggi tayo, nandun na sa katawagan. So pagtanggi. Kumbaga ayaw mo. Okay? Ito ay may himig na pagkukunwari. At isang kabaliktaran ng nais mong sabihin, ito ay medyo malapit sa pag-uyam, pero yung pag-uyam medyo mas masakit siya. Pero sa pagtanggi, parang umuoo ka, pero ang ibig mo talagang sabihin ay hindi. Okay? So tingnan natin yung mga halimbawa nito. Halimbawa, hindi ko sinasabing mabagal ka, ngunit ang kasabay mo ay nasa kabilang kanto na. So pansinin natin, medyo malapit siya doon sa pag-uyam, pero hindi siya masakit na pakinggan. Kasi yung sa pag-uyam, nakakasakit. Pero sa pagtanggi, ay hindi ganoon kasakit, di ba? So, hindi niya naman sinasabing mabagal siya, pero mabagal talaga siya. Diba? Parang ganon. Parang ganon yung gusto niya sabihin, pero hindi sa masakit na paraan. Okay? Sunod, hindi ko sinasabing hindi masarap, subalit hindi ko ito nagustuhan. So, yun na nga, sa pagtanggi, tumatanggi ka. So, kaya merong salita na hindi o ayoko o kung ano pa man na salita na magsasabi na ikaw ay tumatanggi. At yan ang ating mga aralin para sa araw na ito. So, sa araw na to, balikan lamang natin, tinalakay natin una ang isang parabola na pinamagatang ang talinghaga ng masamang damo. Ito ay nagbula sa Biblia at natutunan natin dito na hindi pa pala huli para tayo ay magbago. 'Di ba? Ikalawa, tinalakay natin ang mga sawikain o idioma ng mga pahayag na may ibang kahulugan o may mas malalim na kahulugan. At ikatlo, tinalakay natin ang mga tayutay, ang iba't ibang mga uri nito at kung paano nga ba natin ito gagamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. So, dito na nagtatapos ang ating aralin, ang ating unang aralin para sa ikatlong markahan. Nawa ay marami kayong natutunan. Good luck sa inyong gawain at mag-ingat kayo. Sumali sa Google Meet matapos ang lesson video na ito. Ang link ay isesend ko sa ating group chat. At kung may katanungan ay magtanong lamang. Maraming salamat at ingat kayo. Kita na lang sa susunod na lesson video. Paalam!